Okay, good evening po. Medyo masama po ang pakiramdam ko kanina. Kaya ngayon lang ako mag-vlog, ano. So, ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang Saint Malachy Prophecy. Sino po ba si Saint Malachy? Ang alam ko lang po na buhay siya noong 12th century. At siya po ay isang parang bishop na gano'n na siya po ay nagsulat ng mga prophecy sa 112 popes, no? At syempre, pagkatapos ng 112, tapos na, 'di ba? Ika-111 si Saint Benedict tuloy. Si Pope Benedict nag-resign, 'di ba? Tapos pumalit nga po si Pope Francis na pumanaw nga po ng Easter Sunday. No, so marami sila mga prophecy and all that regarding the Malachy prophecy. At sabi nga nila, pagkatapos daw nitong si Pope Francis, there will come someone, no? At puro delubyo ang kanyang pamumunuan. Ibig sabihin, sa pamumuno niya, magiging delubyo yung lahat-lahat. Tinatawag po itong Peter the Roman. At tignan po natin yung pagpipilian na mga popes. 3 po sila. At isa po doon ay ang Pinoy na si Luis Tagle, no? At pero yung dalawa may Peter po no? Pero since ang hula po ay Peter the Roman, ako naniniwala ako yung isa doon yung maputi na Peter, no? Yun ang mapipili at magiging pope. Or should I say, magiging leader. Kasi parang ang sabi nung napanood ko, hindi natatawaging pope yun, magli-lead na yan. Bagkos, sabi naman nung ilan, speculation, ito pong sinasabi ko maraming mga pumapasok na mga teorya na unbiblical. Sabi, magiging, ito check na natin to. Yun daw, lilitaw na Peter the Roman, yun daw ang magiging false prophet. At ang worst, sabi na napanood ko kanina, yun daw ang Antichrist. Mali. If you are a Christian, makinig pong mabuti, importante po ito. If you are a Christian, stick to the Bible. Stick to the Bible. Yung merong mga shaky grounds na mga prophecy, maski sabihin mong natutupad pa, hula ng isang tao, hula ng ganito, ng ganyan. Mas ngayon kay Nostradamus, hindi kinukonsider Although, believe din ako sa kanya, kay Nostradamus, marami siyang nahulaan na nagkatotoo. Pero sa Bible lang po tayo. Mga kapatid ko sa Panginoong Hesus, mga born-again Christians, makinig po kayo sa akin. Sa Bible lang po tayo. Okay? Ang false prophet po ay isang Hudyo. Hindi po pwedeng maging hentil at lalong hindi pwedeng maging membro ng simbahang Katoliko ang false prophet. Alam niyo po kung bakit? Ang mga Hudyo po ay meron po silang hindi magandang karanasan. 'Di ba? Sa simbahan na yan, dahil naalala niyo po yung Holocaust, di ba? Yun po ang pangyayari dyan. So, hindi nila tatanggapin pag magmumula dyan. It would be a Jew. Isang Hudyo ang false prophet. Pero yung Antichrist, sigurado po, mula po sa Roman Empire. So, isa po siyang hentil. Ang Antichrist po isang Gentile. Okay? So, yun po ang maliwanag dyan. Stick to the Bible. Ngayon, kanina kasi may nagtatanong, paano yung Malachy prophecy nagkakatotoo? Siguro yung Malachy prophecy, si Malachy, sino ba si Malachy? Malachy ba Malakay? Maganda yung Malakay na lang tawag natin. Si Malakay ay isa po siyang Romano Katoliko. So, yung prophecy yun para sa mga Katoliko. Para sa kanila yun. Out tayo doon. Diba? Doon tayo sa Bible. Ang hinihintay natin ngayon, anytime rapture na. Huwag natin guluhin pa. Okay? Si Pope Francis po ay pumanaw nung Easter Sunday. At bago daw po siya pumanaw, meron siyang pintuan na binuksan o isinara. Something like that. Hindi ko po yun. Kasi tradition ng mga Catholic yan Doon po tayo sa Bible. Sa Bible po, ang sabi po ng Bible, bago lumabas yung Antichrist o yung the lawless one, no, the man of sin, the man of lawlessness rather, hindi na natin siya maaabutan as believers because we will be raptured immediately. Dadagitin tayo, mabilisan po ang pagdagit, hindi unti-unti, mabilisan. Chuk! In the twinkling of an eye. Yung dati po namin pastor may paliwanag dyan, mas mabilis pa raw sa pagkurap ng mata, sabi niya, and I agree. So,
yung mga prophecy ng ganyan, ng ganito ni Nostradamus, ay, actually, we can say, pake ko. Di ba? I don't care kung tutuusin. Pero since pinag-uusapan din lang, pwede tayo makisawsaw, pero in a sense na alam mo kung ano yung pinaniniwalaan mo. Sa Bible lang po tayo. Yun lang pong gusto ko pong sabihin. Okay? So, nakakatuwa po kanina eh. So, sabi ko, medyo ititwist ko nga ito kanina umaga. Gagawa ko ng vlog. Yung nauna kong pinaskill kanina dyan, natutuwa ako eh. Kasi nga, maraming mag-react ako. Di sige, lagay natin dito. Yung nangyari kaya niyan, last pope na, yung mga ganyan-ganyan. Parang ano ko lang naman yon. Parang pangkuha lang ng attention sa inyo para i-click niyo yung video. Ayan na, sigurado po yan. Ayun po yun. Pero kung tutuusin po, ang buong katotohanan po talaga dito ay sa Bible lang po tayo. We are waiting for the rapture anytime. Ang tignan po natin dito, actually hindi yung Roman Catholic Church. Ang tignan po natin timetable natin dito, time clock natin, itong Israel. Doon lang po tayo tumingin. Ano ba nangyayari sa Israel? Sapagkat iyan po ang binigay ng Diyos na maging palatandaan natin. Diba? Although ang rapture po naman wala naman po siyang sign or something dahil ito po ay revelation, special revelation kay Paul at kaya ito po ay something na mangyayari yung pagdagit. Chik! As in, twinkling of an eye. Yung paliwanag ng dating pasok nga. Ikorap ninyo mga mata ninyo kaya sabi, kinarap namin. Mabilis pa dyan ang pag-rapture sa atin. Pag-rapture sa atin, sabi niya. So, yeah, nakaka-bless na may hintay tayong ganun. Blessed hope. Please lang yung mga minds natin, doon natin ituon. Because Jesus will get us kung alam niyang darating na yung Antikristo. Sa kalendaryo pa rin yan, hindi sa kalendaryo natin, di ba? So, relax lang tayo, cool lang tayo, okay? So, yung Malakay prophecy, ewan ko po sa inyo, kung gusto niyo mag-involve dyan, di bahala kayo. Pero kung tutuusin lang po, wala naman tayong involvement dyan, okay? God bless.